Mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong likod. So today is March 22, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Zagu, Marikina. Dito yan sa may Shoe Avenue, corner ng P. de la Paz Street, Marikina, Santo Niño, Marikina. At dadalhin po natin yan sa may Bayabas Street, sa may Kupang, Antipolo po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sa kalsada naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin siya. Alright, ano ito? Sabu yan, sabu yan sa kanila. Mga kapuso, ito po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ay inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Kaya naman kami ang number 1 sa buong taon ng 2025. Pangako po, hindi namin sasayangin ang inyong tiwala. Kaya ngayon 2026, asahan nyo na Super Radio ni si Double D, hindi lang una sa pagbabalita, siguradong totoo pa. Playtime Entertainment launches PG Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spot. Search PG Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. I am Dr. Edward Recife, President of a Shipping Corporation. Guys, na-senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MSP capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you, MSP capsule. You said we're going to SM, right? Mahalagang paalala, ang NX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat maging paggamot sa pamuli ng GMAplay. At kung naka-Android TV kayo, hanapin lang ang GMA Play sa Google Play Store ng TV nyo. Your Kapuso experience is just a tap away. Play them all on GMA Play. Years old na. Ito yung una pong shop doon sa may area ng Kapal. Kaya sinodrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Tinamaan ng strike. Hanggang sa muli po ang God bless. Paalam po mga pasamantala. Kaya gagawa na ng ibang video sa atin sa sunod. Paalam po. Kabilang dyan ang Simona na malapit sa isang secretive nuclear reactor ng Israel. Walang napinsala sa Nuclear Research Center sa lugar, pero halos 4 na po ang sugatan. Nabalot ng makapal na usok at apoy ang gusali sa bayan ng Arad na tinamaan din ng missile attack ng Iran. Isa-isa ring sinagip ng pulisya at mga rescuer ang mga residente. Kinabukasan, tumambad ang lawak ng pinsala sa Arad kung saan 20 gusali ang nadamay. Sa huling tala ng mga otoridad, mahigit 80 ang sugatan na puri may palubha ang kondisyon. Sa pahayag ng Iran Revolutionary Guard, tinarget nila ang mga military installation at security centers sa southern Israel. Ang Israel naglabas naman ng video ng kanilang pag-atake sa umano'y main site ng mga ballistic missile infrastructure sa western Iran. Marami raw silang nasirang ballistic missile array matapos ang pag-ataking ito.
Binigyang tingin ng Defense Minister ng Israel na mas palalakasin ng salib-puwersa ng Israel at Amerika ang pag-atake nila sa Iran ngayong linggo. Si US President Donald Trump tila pumambyo naman sa pahayag niyang matatapos na raw ang kanilang mission sa Iran. Nagbabala ngayon si Trump na aatakihin ng Amerika ang iba't ibang power plants sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz ng mamayapa at walang pagbabanta sa loob ng 48 oras. Wala pang tugon ng Iran sa ultimatum ni Trump pero anila nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at handa silang makipagtulungan para sa ligtas na paglalayag doon at kaligtasan ng mga marino sa lugar. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulong, tuloy-tuloy rin ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit doon. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 25 Pilipino matapos ilikas mula sa Israel. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tuloy sa pag-arangkada sa tennis si world number 29 Alex Ayala na nakabante sa round of 16 ng Miami Open. Sa kanyang pagsalang sa round of 32 ngayong umaga, oras po sa Pilipinas, tila hindi nasira ang momentum ni Ayala sa pagtutos nila ni Magda Linnet ng Poland. Pero naging dikit ang laban ng dalawa na umabot sa tiebreaker round. At sa huli, nanaig si Ayala sa loob ng 2 sets sa score na 6-3, 7-6. Sunod namang makakaharap ni Ayala sa round of 16 si Carolina Mukova ng Czech Republic. Susunod, maglilipat ng bahay sa Zamboanga del Sur. Nauwi si Desgracia. Balyan ang dapat pat sa dalampasigan, sinakyan at pinaglaruan. At ngayong kumakagantan tag-init, Paseco Beach, dinarayo na kahit bawal. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 oras weekend. Sa panahon ngayon, mahirap nang humanap ng oras upang mag-ehersisyo. Ang kakulangan sa ehersisyo ay nagpapataas ng ating tsansa na magkaroon ng mga karamdaman. Kabilang na dito ang osteoarthritis o pananakit ng kasukasuan, obesity na maaaring maging sanhi ng type 2 diabetes, hypertension, stroke, heart attack, chronic at iba pa. Nire-rekomenda na mag-ehersisyo ng 30 minuto hanggang sa 1 oras araw-araw para manatiling matusog at masigla, maglakad o magbisikleta, gumamit ng hagdan o kaya ay mag-stretching at ang pinaka-enjoy sa lahat, sumayaw. Pero bago ang lahat, kumonsulta muna sa inyong healthcare worker para sigurado na wala kayong karamdaman. Kaya mag-exercise tayo, kumilos na gusto. Ito po si Sec. Tender Bosa ng DOH. Bawat buhay, mahalaga. Huwag mag-bisyo, mag-ehersisyo. Do it now. Come on and be healthy! Department of Health, bawat buhay, mahalaga. May nanagarap maging star. Sa mundo ng FIFA, Tanda ko din na pagkanda ko. Patagtitin na rin ang isa, hindi ba? Hindi ako magiging kagaya niyo. Kung boto ko. pero may pangarap that nobody can stop. Ay, sino pa ang makaharap? Bilang kapansin po, hindi sila para bigay ng ayuda. I don't give a dati ng party community. Dahil hindi na po yung nasa taas na kayo, pwede na kami napakataas ng community. Shine World TV March 23 to 30 p.m. on GMA after 5. Tawag na sila kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang CMA Radio sa Mega Manila ayon sa ACB Nielsen Media Research. Number Nauwi sa disgrasya ang bayanihan ng mga residente sa Misdalit sa Zamboanga del Sur. Hindi ba sa 4 ang sugatan na bumigay ang bahay ng pinagtutulungan nila sa Lipan? Nakatutok si Efren Mata ng GMA Digital TV. Ang pinitinalang katahian ng mga Pilipino na pagbabayanihan nagpasihan ng ilipat ng mga taga-barangay Matalang sa Binsalin Zamboanga del Sur ang bahay na ito. Pero hindi pa nakadalayo, unti-unting tumagilid ang bahay. Bahagya pang nakausad ang mga nagbubuhat hanggang sa
nawasak ang bahay. Agad sinagip ang mga nadaganan. Kabilang sa mga nasugatan, ang kapitan ng barangay at iba pang mga kawani. Agad silang isinugod sa ospital. Maayos na ang kondisyon ng iba habang patuloy na ginagamot ang kapitan at isang barangay kagawad. Ayon sa isang opisyal ng barangay, humingi ng tulong sa paglilipad ang may-ari ng bahay. Ito na ang yuta nga gitukuran sa maong balay, moto nga ipabalik. Doon radyot ang balinan unta. Tapos, sa wala na, namo nagdak po nga pangitabo, nga kapog kay ang maong balay. Tapos, moto nakuhan yun siya natabang, napugno yun siya kay tapos nabalik pag yun ang atong buntong bitaw. Oo. Kaya, Tamo siya nabalik. sinusubukan namin kunin ng pahayag ang may-ari ng bahay. Nagsagawa na rin ng